Quezon. Ito po ang punong bayan ng nasabing bayan, Mayor Filipina Grace America. At bilang po pagbibigay ng balita, ano po ang mga pinagkakabalahan ng lokal na pamahalaan sa kasalukuyang panahon. Ngayon pong buwan ng Oktubre, nandun na po tayo sa bahagi ng pag-finalize ng budget proposal for 2024 budget year. At ganoon din po ay kaugnay pa rin ng programa namin sa pagpapalakas ng turismo at upang aming maisulong na makapagpagawa ng mga establishmento na lalo magpapalakas ng turismo sa bayan ng Infanta. Kagaya halimbawa ng mga public comfort rooms ay sa bisa po ng isang batas pambayan ay napagtibay ang pagpapataw ng tinatawag na Municipal Environmental Fee, kung saan po magmumulekta po ang lokal na pamahalaan ng 30 pesos sa lahat po ng tourist na papasok sa bayan ng Infanta. Ito po ay para magamit din naman sa pagpapalakas ng mga gawaing panturismo sa bayan ng Infanta. At dahil nga po malapit na ang barangay elections at amin po inaasahan ang kapalit ng mga pamunuan sa barangay, ang iba pong gawain kagaya po ng mga trainings and seminars ay amin din pong inilipat ng mga schedule para po hintayin na ang bagong set ng barangay officials. At siyempre po, nagsusulong po ang bayan ng Infanta ng isang maayos at malinis na eleksyon at nawa po ay mahalal ang mga karapat-dapat na mahalal dahil ang barangay po ay napakahalaga ng papel na ginagampanan para maipatupad ang Local Government Code of 1991. Kailangan po ang ating mga barangay officials ay una sa lahat ay mayroong kaalaman, may kasipagan at mayroong dedikasyon sa kanilang pong trabaho. At dahil nga po sa barangay elections ay na-delay po ang ating pagdiriwang ng Teachers Day and Elderly Week dito sa bayan ng Infanta. It has been moved to first week of December para po naman maiwasan namin yung mga prohibitions na nakalagay po sa guidelines ng COMELEC. So, ngayon din po panahon ito ay inihahanda na rin po ng bayan ng Infanta ang pagtatayo ng tinatawag namin na tao ng Christmas Village para po magbigay kasiyahan sa mga kabataan ng bayan ng Infanta na mayroon po silang papasyalan na maghihigit na magbibigay sa kanila ng makahulugang pagdiriwang ng Pasko dito sa bayan ng Infanta. So, sa kabuuan ay patuloy po ang mga programang binibigyan ng prioridad ng bayan ng Infanta. Ito po ay siyempre ang kabuhayan ng mamamayan, lalo na po at ang bayan ng Infanta ay isa po agricultural municipality, kaya patuloy po ang ating pagbigay ng suporta sa farmers. Sa halimbawa na po dito ang ating pakipagtuwang sa NFA na sinasubsidize po namin ang palay na kanilang ipinagbibili sa NFA ng 2 piso kada kilo. Ganon din naman ay patuloy po ang ating programa sa tourism promotion dahil ito po na-identify na isa pong potensyal ng Infanta na pag-generate ng income ay ang mga pagpunta rito ng turista at na makita ang aming pong ikasyaman at ang aming pong masasarap na pagkain ay kanilang matikman. Siyempre hindi rin po namin iniiwan lalo na't bare months ngayon ang Disaster Risk Reduction and Management Program. Kaya po patuloy po ang pagpapatupad ng mga mitigation programs and projects para po mabawasan ang anumang epekto ng kalamidad. At siyempre, patuloy din po ang aming pagsusulong ng kapakanan ng edukasyon ng aming kabataan, ang youth welfare, at marami pang programa. Kabilang na diyan ang pagpapalakas ng nutritional status ng kabataang infantahin. So, yan po ang update na maibigay po ng inyong likod. Sana po ang kaganapan sa bayan ng Infanta. Ang bayan po ng Infanta ay isa pong bayang pinagpala at ang mga mamamayan po dito ay punong-puno ng talento at kakayahan at patuloy po kayo magkakaisa para sa kapakanan
ng bayan ng Infanta. Salamat.